We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. 25 kilos ng cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 132 million pesos nalambat ng isang mangingisda sa Eastern Samar. Ang detalye sa ulat ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Tayong makukuha dyan. Ayon sa 62 anyos na mangingisdang nakakita ng kontrabando noong Biyernes ng hapon. Nangingisda siya sa karagatan na sakop ng Tangbo sa bayan ng Artiche nang mapansin niya ang palutang-lutang na dalawang itim na plastic bags. Agad niya itong nilambat at inireport sa pulisya. Nang tanggalin ang lambat at buksan ang plastic bag sa presensya ng pulisya, barangay officials at ni Artiche Mayor Roland Bowie Evardoni. Dito na tumambad ang 20 bloke na umano'y cocaine. Umaga nitong Sabado, isinailalim ang mga ito sa laboratory test ng PDEA at Eastern Samar Provincial Office. Base sa resulta ng laboratory test, nakumpirma na cocaine ang nasabat ng mangingisda. Nagpasalamat si Mayor Evardoni sa mangingisda na hindi nag-atubiling ipagbigay alam sa otoridad ang natagpuang kontrabando. Kung mayroon pa mang the same na mga kontrabando na nakita nyo sa dagat na hindi nyo alam kung ano, please don't hesitate to approach me. Pinapaimbestigahan naman ni Eastern Samar Governor Ben Evardoni ang insidente. Kami po ay hindi namin ito-tolerate dyan at kami po ay naka-alerto at hindi kami papayag na gawin kaming tambakan at illegal drugs. In-alert ko na nga yung mga LGUs sa mga shorelines at saka yung Philippine Coast Guard magpantay. Dahil sa insidente, mas paigtingin ng otoridad ang pagbabantay sa karagatang nasa sakop ng Eastern Samar. At bilang pasasalamat sa kanyang ginawa, iniabot ng Police Regional Office 8 ang 30,000 pesos na cash reward sa mangingisda na nakakita ng kontrabando. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa na namang kalansay na pinaniniwala ang biktima ng Concepcion Criminal Group ang nahukay ng NBI Bicol sa Libon, Albay. May detalye si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Muli na namang nakarecover ng kalansay na pininiwala ang biktima ng Concepcion Criminal Group ang mga kawani ng NBI Bicol sa Sitio Pinarik, Barangay Molos-Bulos sa bayan ng Libon, Albay nitong Marso 6. Ayon sa NBI, may buta sa bungo ang nasabing kalansay pero hindi pa makumpirma kung mula ito sa bala ng baril o anumang matigas na bagay. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad pero pinaniniwala ang naturang kalansay ay ang sorbetero na una nang nai-report na nawawala noong taong 2022 na nakapasok daw sa kuta ng Concepcion Criminal Group at pinaghinalaan ang informant ng mga otoridad. Since June 2022, pang 10 na po ito. Kailangan po nating idaan sa DNA tapos yung relative niya na lumapit sa amin, i-compare po natin. Doon natin ma-ascertain kung sino talaga siya. Nakatakdang isailalim ang nasabing kalansay sa isasagawang DNA at eksaminasyon bago ito ilibing. Malaking tulong yung mga binibigay na information sa atin ng mga informant. Huwag kayong matakot na tumulong sa amin para mabigyan naman ng hustisya yung mga biktima ng grupong ito. Ang Concepcion Criminal Group ay ang notorious group na binuo ni Gilbert Concepcion matapos ito magawol sa Philippine Army noong June 2011 at tuloy na tanggal sa military service noong Agosto sa parehong taon. Nito ring Enero 24 sa kasalukuyang taon nang mapatay si Concepcion sa isang joint operation sa Parañaque City. Ang grupong binuo nito ang nasa likod ng sere ng pamamaslang at iba't ibang krimen sa Bicol Region. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ilang puntod sa isang pampublikong sementeryo sa Valencia City, Bukidnon ang sinira. Kaya mga otoridad sa lungsod nagsasagawa ng investigasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito. Umabot sa 12 puntod sa Barangay Batangan sa Valencia City, Bukidnon ang sinira ng hindi pa nakikilalang sospek. Ito ang naabutan ng mga residente at barangay council sa nasabing barangay nang puntahan nila ang sementeryo noong March 6. Sa pahayag na inilabas ng Batangan Barangay Council, magsasagawa sila ng investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek na responsable sa pagsira sa mga puntod at kung ano ang motibo. Naglabas naman ng pondo ang Barangay Council para ma-repair ang mga sinirang libingan at lalagyan na rin ng sementeryo ng solar lights para maiwasang muli itong mangyari. Nanawagan din ng mga otoridad sa publiko na maging mapagbatyag at makipagtulungan sa kanilang tanggapan kung may impormasyon sila sa mga sospek na responsable sa insidente. Mabilis na nilamon ng apoy ang mga silid-aralan sa Talisay Elementary School Sabado ng umaga. Tumagal ng halos 3 oras bago naapula ang sunog. Hindi na naisalba ang mga aklat, papel at ipapanggamit sa loob ng 2 silid-aralan ng grade 1 at 1 silid-aralan ng grade 2 na pawang totally damaged. Ayon sa BFP, gawa sa light material sa mga silid-aralan kaya mabilis na kumalat ang apoy. Hindi pa natutukoy ang posibleng pinagmula ng apoy, ngunit hindi tinatanggal ng BFP ang posibilidad na may kinalaman ito sa kuryente. Tinatayang aabot sa 1.8 million pesos ang danyos na iniwan ng sunog. Siyempre, kasi made siya sa light materials, nadasigid siya na tupok. Unfortunately, why gid may nasalbar dito, ma'am, kahit Sabado nga adlaw mo, wala gid klase, natabuan. Hali kahapon nang sumiklab ang sunog sa bahagi ng bundok sa Barangay Tawang, La Trinidad, Benguet. Ayon kay Fire Senior Inspector Melchor Medes, ang Fire Marshal ng La Trinidad, may kalayuan ng sunog sa bahagi ng Mount Kalugong, kaya nahirapan ang BFP La Trinidad na apulahin ito. Aabot sa 7 hanggang 8 ektarya na bahagi ng bundok ang nasunog na inaalam pa ang pinagmulan. 9:25 PM naman nang ideklara ng BFP ang fire out sa lugar. Wala ring nasaktan o nadamay na ari-arian. Pasintabi mga kapuso, sensitibo ang susunod na balita. 2 anyos na batang babae sa Calbiga, Samar, kritikal matapos atakihin ng 4 na aso. Nangyari ang insidente sa Barangay Timbangan kahapon araw ng Linggo. Tanggal ang kaliwang tenga at kasamang sinakpal ang puwet ng bata. Nagtamo rin siya ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, iniwan ng ina ang bata sa kanyang lola kahapon ng hapon dahil may pupuntahan siya. Nalingat at hindi umano napansin ng lola na nag-aalaga rin ng isa pang sanggol na nakalabas ang bata sa bahay at napunta sa kinaroroonan ng mga aso. At dito naganap ang pag-atake ng mga aso. Nasa ospital pa ngayon at patuloy na inoobserbahan ang kalagayan ng bata habang handa naman ang may-ari ng aso na magpaabot ng tulong sa pagpapagamot ng bata. Samantala, ilang tindera ng isda nakikitang makakabawi ng kita habang papalapit ang Semana Santa. Daing naman nila sa mga nagtitinda ng manok ang mataas na presyo ng kanilang supplier. Narito ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Malaki ang inaasahang paglakas sa bentahan ng isda habang papalapit ang Kwaresma. Sa ngayon kasi mahina raw ang bumibili. Ang presyo ng kada kilo ng galunggong at tulingan 200 pesos, 160 to 180 pesos naman sa gulyasan. Ang bangus 160 pesos per kilo, 280 hanggang 300 pesos kada kilo sa tingin. Ang pusit 400 pesos per kilo at sa hipon 520 hanggang 560 pesos ang kada kilo. Tumaas ang presyo ng mga ito kahit pa raw sapat ang supply. Sa Batangas City, walang paggalaw sa presyo ng karne ng baboy simula March 1. Pero bago pa naging stable yan, may dagdag na raw na 10 hanggang 20 pesos sa kada kilo nito. 20 hanggang 30 pesos naman ang taas presyo sa kada kilo ng karne sa Tabunok Public Market sa Talisay City, Cebu. Samantala, ang ilang tindera ng karne ng manok, hindi raw magawang ipasa sa customer ang price hike kahit pa may pagtaas sa presyo mula sa supplier nila. Laging tumataas araw-araw ng plus 2 ng plus 2. Hindi pa sila nagbababa.
pero tumataas na lagi. Hindi naman namin maibaba kasi madaming mas mura sa mga supermarket. Mas ramdam pa raw ang pagtitipid ng mga mamimili. Ang bigas na dating per kaban binibili, ngayon kilo-kilo na lang kinukuha. 50 pesos ang pinakamababang presyo ng well-milled na bigas sa Batangas City Old Public Market. Sa General Santos City Public Market naman, bumaba ang presyo ng kalahating sako ng imported rice na nasa 1,285 pesos na lang ngayon mula sa dating presyo na 1,360 pesos noong nakaraang buwan dahil sa maraming supply. Pero ang local rice nananatiling nasa mahigit 50 pesos ang kilo. Dahil sa mataas na presyo ng bigas, ang ilan, bigas mais na lang ang alternatibong kanin. Sa halagang 46 pesos, makakabili na ng 1 kilo ng bigas mais. Ngayong Marso ang inaasahang pag-aani ng palay. May aasahan naman daw na pagbaba ng presyo ng bigas sa pamilihan ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. We are expecting na bababa ng 23 pesos. So pag bumaba ng third week yung presyo, bababa ang well-milled rice to 49 pesos. Yun ang target na tinitingnan natin. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga residente sa Mangaldan, Pangasinan, sabay-sabay na nag-ihaw at nagsalo-salo sa kapistahan ng bayan. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 3, 2, 1! Masaya ang selebrasyon ng Kalutan, tugtugan tansayawan na dalan na bahagi ng Pindang Festival 2024 sa Mangaldan, Pangasinan. Sabay-sabay na nag-ihaw ng mga masasarap na tapa o pindang na one town, one product ng Mangaldan. Bukod sa pindang, meron ding shellfish, sausage at karne ng baboy na inihaw ng mga nakisaya sa selebrasyon. Naging instant reunion ng ilan ang kapistahan. Kasama ang mga mahal sa buhay at mga malalapit na kaibigan. Sama-sama sila nag-ihaw sa gitna ng kalsada. Masaya ko. Napakaganda, masaya. Tapos nandito lahat yung mga bats namin. Maraming pagkain, sawang-sawa sa pagkain. Masaya, napakasaya, super. Aabot sa mahigit 15,000 katao ang nakisaya sa selebrasyon. Mahigit 100 pulis ang idineploy sa bayan. Nag-prepare po tayo last month ago pa ako. Kaya nakikita natin yung epekto yung preparation natin for this fiesta. So far, wala tayong krimen na naitala related dito sa ating Pindang Festival. Matagumpay ang selebrasyon, kitang-kita ang kasiyahan sa mga dumalo. Taon-taong isinasagawa ang Pindang Festival para lalo pang ipakilala sa publiko ang kanilang pamosong produkto. Sa 11th or 12th year, I think, na natin ito. Pinakamasaya, pinakamaganda na ating kalutan. Yeah. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinasilit na sa pamilyang nakatira sa Cueva sa Batangas City ang lugar na posibleng paglipatan sa kanila ng LGU. Ipinauubaya na rin sa pamilya kung gugustuhin nilang lumipat sa itinakdang relocation site. Sundan sa follow-up report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Bakas sa mukha ni Mang Rufino ang magkakahalong emosyon ng pumunta sa Batangas City Hall. Tumulak siya kasama ang asawa sa housing project ng lokal na pamahalaan na posibleng mapaglipatan ng kanyang pamilya. Hindi na muna pinahintulutan ng media na makuhanan ng lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, gusto raw nilang makita muna ni Mang Rufino ang lugar para makapagdesisyon kung payag na siyang dito makalipat ng bahay. We see to it naman na hindi basta naman tayo naglilipat ng family, di ba? Kailangan alam din ng family na ating ito-transfer kung okay ba para sa kanila yon. Ang housing project ay para raw sa mga pamilyang walang kakayahang makapagpatayo ng sariling bahay. Ipinapaubaya pa rin daw ng LGU ang pagpapasya sa pamilya ni Mang Rufino. Ayos naman ang area eh. Kaya lang, maliit nga lang. Baka may makukuha pang ibang makukuha. Hindi. Ay, wala madadalang gamit eh. Napakaliit. Yun muna ay temporary while nagpaplano naman or yung ating program po ng housing ng city government ay aayos po yon. Inaalala rin ni Mang Rufino na mapapalayo sila sa bayan kung saan nagtatrabaho ang kanyang may bahay. Kung baka mayroong malapit-lapit dito sa malapit-lapit. Mapapalayo, tsaka kinapadahan ng bata.
May assessment kasi yon ng family. Ano bang pinagkikitaan? So meaning, kung ang may pinagkikitaan sila dito sa bayan, ay possible ba meron din doon? Kasi may livelihood program naman po ang ating city government. At kung makakapagdesisyon na ang pamilya, saka pagugulong ang pag-aasikaso para makalipat sa housing project sina Mang Rufino. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga puno na mala cherry blossom sa National Highway ng Alcala, Cagayan, agaw pansin. Naritong report ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Agaw pansin ang ganda ng mala cherry blossoms tree na makikita sa National Highway ng Alcala, Cagayan. Para ka raw nasa Japan habang dumadaan sa lugar. Pero ang mga punong ito, itinanim daw mismo ng Alcala LGU 4 na taon na ang nakararaan. Mahigit 550 na piraso daw ng puno ang itinanim sa highway na ngayon ay agaw pansin dahil sa kanilang pamumulaklak. Kita naman ng lente ni Alexis Gaspar ang pamumukadkad ng puno ng Madre de Cacao na may kulay pink na bulaklak sa Barangay Bolo, Tabuk City, Kalinga. Kinagiliwan ito ng netizens dahil sa kanyang mga larawan. Para ka na rin daw nagpunta ng Japan dahil sa magandang scenery. Tuwing Enero hanggang Pebrero ang blooming season ng puno. Handa na ang Igig Calvary Hills sa Igig, Cagayan para sa mga deboto at mga turista para sa Semana Santa. Ayon sa pamunuan ng simbahan ng Igig, may kabuuang 11 ektarya ng burol ang pilgrimage site kung saan makikitang estatwa ni Jesus at ang krus kung saan nagdarasal ang mga deboto. Ang pangunahing atraksyon nito ay ang life-size tableau mula sa Stations of the Cross. Ang elevation nito ay nagbibigay ng mga nakamamanghang tanawin ng Lambak at Ilog, Cagayan. Nasa itaas naman ng Calvary ang Igig Church na bahagi ng Marian Voyage of Peace. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jeric Pasilyao nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Dahil sa nangyaring partial blackout noong March 1, ipinatawag sa isang pagpupulong ng Iloilo City ang mga kinatawan ng ERC, NGCP at DOE upang masolusyonan na ang problema sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Panay. May detalye live si Zen Kirantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Cecil, binigyan ng pagkakataon ang kinatawan ng power stakeholders na magpaliwanag. Isa sa mga tinalakay ang completion ng Cebu-Negros Panay Backbone Project. Hindi stable ang national grid at may kasalukuyang problema sa transmission system mismo ng mga planta ng Panay Energy Development Corporation o PEDC, kaya muling naranasan ang partial blackout sa ilang bahagi ng Panay at Negros Occidental noong Marso 1. Kinumpirma ito mismo ng kinatawan ng Global Business Power Corporation na subsidiary ng PEDC. Ito rin ang tinukoy na dahilan ng PEDC sa nakaraang pahayag nito. Kaya upang maiwasang maulit ang mga ganitong insidente, kailangan ng makumpleto ang Cebu-Negros Panay Transmission Line na may 230 kilovolts capacity na maglilink sa mga isla ng Negros, Cebu at Panay sa pamamagitan ng submarine cable. Yung target talaga natin is March 31, no? On or before. So as of now, we are still there. Sa isinagawang pagpupulong kasama ang ilang local chief executives, pinag-usapan kung gaano kahalaga ang nasabing backbone project. National grid without a backbone is not a national grid. Is not a national grid. Kaya, malaking tulong, ano na ang status ng Cebu-Negros Panay Backbone Phase 2. Kinwestiyon naman ni Iloilo City Mayor Jerry Triañas ang stakeholders kung bakit sunod-sunod ang mga nangyaring blackout noong Enero at Marso. Why can these things happen here in Panay, in Iloilo? And these things will never happen in Cebu or Davao. We pay the same amount. Bagay na sinagot naman ng NGCP. Nagkakaproblema lang po tayo kung naubos lahat ng planta dito sa Panay. Doon po tayo may problema sa voltahe. Pero kung may natira po doon, so may tulong na po sa voltage regulation.
Samantala, apektado naman ng 12 oras na scheduled power interruption ng ilang power consumers sa lungsod at probinsya ng Iloilo kahapon, March 10. Ang water refilling station na ito hindi muna nag-operate, kaya mahigit 50 galon ng tubig ang nakatenga. Ang ilang senior citizens sa ilalim ng puno muna nagpahinga bunsod ng sobrang mainit na panahon na sinundan pa ng walang kuryente. Galingin ulo. Ako galingin kung tama kainit mo. Ang pahangin. Hindi na mamon baray. Cecil, ayon sa NGCP, ang mga isinasagawang power interruptions ay bahagi lang ng paghahanda sa proseso ng energization upang makapagbigay ng dagdag na capacity sa isang lugar. Ito rin ang pagkakataon ng mga power distribution utilities na magsagawa ng maintenance activities. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Cecil. Maraming salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. 10 katao ang sugatan sa pagsalpok ng isang pampasaherong bus sa nakaparadang truck sa gilid ng kalsada sa bayan ng Lupi, Camarines Sur pasado alas 3 ng madaling araw nitong Marso 9. Ayon sa Lupi Municipal Police Station, nagmula sa Metro Manila ang bus at patungo sana sa Naga City. Pero pagdating sa lugar, nakasalubong nito ang mga sasakyang naka-high beam ang ilaw, dahilan para mabulaga ito sa isang nakaparadang truck sa tabi ng kalsada. Sa lakas ng impact ng pagkakabangga, naipit ang driver ng bus kung saan umabot ng halos 3 oras ang rescue operation ng mga otoridad bago tuluyang nailabas ang driver. Agad namang dinala sa ospital ang naturang driver kasama na ang 9 na iba pang pasahero na nagtamo rin ng sugat sa katawan. Sinagot naman ng bus company ang gasto sa pagpapagamot ng mga biktima habang naghihintay pa ang PNP kung magsasampa ng kaso ang mga ito. Samantala, nagpapatuloy naman ang investigasyon ng otoridad sa may-ari ng truck na ilang araw na raw nakaparada sa lugar matapos na masiraan. Same time, si mga tracking man, siguro maging may mga sadiri na kung sakaling marautan pag-abot kang dabiyahin ninda pa duman sa didilibiran, ma-rescue agad, tangarig di man makahambala duman sa highway na aagyan kang mga vehicle. Nilooban ang isang paaralan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mahigit 100,000 pesos na halaga ng kagamitan ninakaw. Ang detalye sa ulat ni Luan Merondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hindi pa rin tukoy hanggang ngayon ang pagkakakilanlan ng sospek na nanloob sa Sabang Elementary School sa Olango Island, Lapu-Lapu City sa Cebu noong Huwebes. Pinuntirya ng kawatan ang opisina ng principal. Sa inisyal na investigasyon ng pamunuan ng paaralan, napag-alaman na sa kisame dumaan ang sospek dahil sa ginawang butas. Pag yung nagilungkab, ang una ginamong ikuha ang katong cabinet nga gisudlan kay pila na ba yung pag-salts bag ng mga tablets ya dagdag o nakaibaw gabi na ubay-ubay dyan. Pagkuha na dito sa kuan sa property custodian nga pag-inventory na amo na kuan na luhara po gid sa lang gikuha. Maliban sa principal's office, pinasok rin ng kawatan ang 2 classroom. Dumaan ito sa sinirang bintana. Dahil walang pera, school supplies ang pinuntirya ng kawatan. Sa kabuang inventaryo, aabot sa 100,000 pesos ang halaga ng kagamitan na ninakaw kasama na rito ang robotics kit na nagkakahalaga ng mahigit sa 71,000 pesos. Base sa investigasyon ng Lapu-Lapu City Police, napag-alaman na maliban sa walang gwardya ang paaralan sa gabi, madaling akyatin ang kisame sa principal's office. After na sila sa kisame, pwede na sila mabuslot. Muna initabuan ng classroom mga gibutangan sa mga kaning mga gadget. Nananawagan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan na ipagawa na ang sirang CCTV na noong 2021 pa huling gumana. Sa ngayon, nagsagawa na ng profiling ang pulisya sa mga residente malapit sa lugar na posibleng nasa likod ng krimen. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Palibot ng munisipyo sa La Trinidad, Benguet, instant atraksyon dahil sa mga nakatanim na white strawberries. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Kasabay ng selebrasyon ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet, atraksyon ngayon ng mga white strawberry. Isa ito sa nais makita ng mga bumibisita sa Strawberry Capital of the Philippines. Dito lamang sa bayan ng La Trinidad sa probinsya ng Benguet matatagpuan ng mga white strawberries na nakatanim lamang sa palibot ng kanilang munisipyo. Saya nga po kasi ngayon po talaga nagmura talaga yung mga strawberries. Sa akin, may white strawberry? Oo, ang amazing lang po. Yes po. Binabalik-balikan ng mga bisita ang mga pagkain gawa sa strawberry gaya ng cakes, graham at strawberry salad. Malaking bagay para sa lokal na pamahalaan at mga strawberry farmer ang kapistahan. Paraan kasi ito para lalo pang maipakilala ang tamis at sarap ng ipinagmamalaking produkto sa bayan. Patuloy naman ang pagpaparami ng white strawberry sa bayan. Umaasa ang LGU at mga strawberry farmer na tulad ng pulang strawberry, tatangkilikin din ng publiko ang white strawberry. We would like to thank BSU for maintaining the strawberry farm as yun ang big production natin aside from the outskirts from the different barangays who have helped us on the strawberry production. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Heat index sa Batangas pumapalo sa 34 hanggang 38 degrees Celsius ayon sa Pag-asa. Ang nararanasang mainit na panahon nakakaapekto raw sa emosyon at mood ng isang tao ayon sa isang clinical psychologist. Alamin ko bakit sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tila araw-araw na pinitensya ang turing ng construction worker na si Raimundo sa patindi ng patindi raw na init. Bilad nga sa araw tapos mahirap din ang trabaho. Easterlies pa rin ang umiiral na weather system sa Southern Luzon o yung hangin na mula sa dagat Pasipiko na nagdudulot ng mataas na temperatura. Nakadaragdag din umano ang ridge of high pressure area. Sa ganitong kondisyon, kakaunti ang ulap sa kalangitan na nabubuo kaya mas dama ang init. Hindi pa man deklaradong tag-init pero naitatala na ng Pag-asa nitong mga nakarang araw ang 34 hanggang 38 degrees Celsius na heat index sa Batangas. Ang nakapanlalatang init nagdadala ng iba-ibang sakit. Bukod dyan, apekto rin ng mainit na panahon sa emosyon at mood ng isang tao ayon sa isang clinical psychologist. Hindi rin tayo immune sa impact ng weather sa psychology natin. So kapag uncomfortable tapos stressful sa pakiramdam, ang madalas na emotions na natitrigger niyan ay anger, pagkabalisa, parang pagka-irritable. Normal na reaksyon lamang daw ito ng katawan at kaisipan. Makatutulong daw para mabawasan ang pagkairita o inis kung makapagpapahinga o di kaya'y bakasyon. Hindi raw dapat nagtatagal ang init ng ulo dulot ng maalinsangang panahon. Sakali man daw na mag-persist o magtagal ang mood swings, maaari raw magpokonsulta sa eksperto. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.